Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Para po sa kaalaman ng bawat isa, ang ating programang Kamalayan ay maaari niyo pong masubaybayan sa iba't ibang mga stasyon mula po Luzon, Visayas, Mindanao. Iba-ibang oras po yan. Depende sa inyong kinaroroonan at istasyon. At salamat din po dahil tayo po ay pwedeng masubaybayan gamit po ang FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood din naman sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at pag-uusapan natin, can I have peace in my relationships? Pwede ba akong magkaroon ng kapayapaan sa aking mga relasyon? Alam niyo, napakagandang katanungan, ano? At siyempre, kinakailangan nating matugunan ito sapagkat alam naman nating lahat kung gaano ka-importante ang kapayapaan at siyempre, yung kapayapaan sa ating mga relasyon. Dahil kadalasan po, kung meron tayo mga pagpapalang tinatamasa, pagka magulo yung relationship, para bang kulang Hindi natin maramdaman yung pagpapalang material at finansyal pagka yung relasyon magulo. Kasi kadalasan po, kaya naman tayo nagsusumikap na magtrabaho, magpakasipag pagdating sa kalusugan, kadalasan po, ang mga pangunahing dahilan ay kabilang po doon yung ating mga taong kasama sa relasyon, pamilya natin, asawa, mga anak. So yung mga pagsisikap kadalasan para sa kanila. Of course, siyempre pinakamahalaga para sa Panginoon, pero hindi natin maiaalis na kabilang sa mga dahilan, isa sa mga pangunahin ay ang mga relasyong kinabibilangan. Kaya nga pagka may kaguluhan sa mga relasyong ito, mapapansin nyo, talagang apektado rin kung paano natin ma-enjoy ang mga bagay na ito. Kagaya po ng ating natalakay na sa ilang pagkakataon, may mga tao na ang ginagawa po nila just to have this peace in their relationship, una, they isolate, no? Kumakalas, lumalayo. At kung atin talagang uunawain, wala ka namang maituturing na tunay at tamang relasyon pag nag-isolate ka. In fact, ang problema pa nga dito, yung calling natin So it's either isolation or mag-focus tayo sa misyon ng ating buhay. Yung calling natin is a calling not just to believe, but also a calling to belong. Kailangan parte tayo ng body of Christ. At maliwanag nating makikita yan sa 1 Corinthians 12, Ephesians chapter 4, Romans 12, at maging sa 1 Peter chapter 4. Ilan po yan sa mga kabanata at mga talata na tumatalakay at nagpapaliwanag kung paano ang isang iglesia ay isang katawan. Nangangahulugan po na kailangan ka ng body of Christ at kailangan natin ang body of Christ. Meron tayong kaloob para magamit para maging pagpapala sa iba, pero hindi tayo kumpleto. Meron din silang mga kaloob at kakayahan na binigay sa kanila ng Panginoon upang sila naman ay magministeryo sa atin. So ganun po ka-importante itong tinitingnan nating calling ng Panginoon sa atin. So yung isolation is really not a solution. Yung pangalawa is indifference. Yung bang nakikihalubilo ka, pero technically, emotionally detached, wala kang pakialam, bahala kayo sa buhay nyo, basta ako ganito. Totoo naman, pag ang isang tao po ay namanhid, para bang hindi na siya affected, no? Alam niyo ba yung pagiging manhid parang may semblance sa pagkakaroon ng kapayapaan? Bakit nga ba yung tao parang walang pinoproblema, no? Wala siyang kahirap-hirap. Kasi akala natin pag ang tao po ay
walang pinoproblema, walang pinagdadaanan, akala natin palagi wala talaga siyang problema. Bakit? Yung pala, paminsan po, mukha lang siyang walang problema, pero ang totoo, manhid na po siya. Kaya ang marapat po nating maintindihan, yung isolation or indifference, hindi po yan solusyon. Ang kailangan po maging intentional. We bring peace into our relationships. At kailangan nating maintindihan yung ating sarili para maunawaan natin paano mangyayari ito. Sa Bible po kasi ay maliwanag na sinasabi, meron tayong sinful nature. Pag binasa nyo nga sa Galatians chapter 5, makikita nyo sa verse 19 to verse 21, ito po yung tinatawag na bunga ng laman. At ito pong mga katangiang ito, pag taglay-taglay ho natin to, talagang puro kaguluhan po ito eh. Babasahin ko at i-contrast natin sa fruit of the Spirit. So again, this is Galatians 5:19 to 21. Ito pong sinasaad. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again as I have before that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. So, pagka yung sinful nature natin ang nag-dominate, ito ho ang mga makikita nating galaw at gawa. Paano naman magkakaroon ng magandang relasyon kung yan po ang namamayani sa ating mga relasyon, di po ba? Kaya napakahalagang makita, maintindihan, yung bunga ng Espiritu. Dahil yung bunga ng Espiritu magdudulot ng kaayusan. So kung maayos yung relasyon mo, masisira if the sinful nature dominates. Pero pagka gulo-gulo ang iyong relasyon, pero ikaw ay nakitaan ang bunga ng banal na Espiritu, nako, aayos yan eventually. Para maintindihan natin, ito pong sinasabi. Galatians chapter 5, verse 22 and 23. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So imagine mo, no? Pag taglay-taglay mo mga katangiang ito, talagang magkakaroon ng restoration, ng healing, gaganda, aayos, bubuti yung relasyon. Kaya talagang babalik at babalik tayo sa realidad na yung primary relationship, which is our relationship with God, is very important at yan pong relasyon na yan sa Panginoon ang magde-determine ng quality ng relationship natin sa kapwa. Kaya nga, kung maalala ninyo, tinalakay natin yung aklat ng Efeso, pinapaliwanag doon, ngayong ikaw ay may ugnayan kay Kristo, ito ngayon ang dapat mangyari sa iyong relasyon o ugnayan sa kapwa. So, maraming mga bagay po gagawin natin because of the Lord, not because of people. Because the Lord demands it, not because the people deserve it. So, yun po ang mahalagang bagay dun eh. Kaya talagang pag maayos yung relationship natin sa Panginoon, maliwanag yung konsepto ng Lordship. And by the way, when we talk about Lordship, ibig sabihin lahat, bawat aspeto ng ating buhay. Hindi lang yung pagmadali, hindi lang pag yung problemado na, hindi lang pag yung masalimuot na, hindi lang pag yung hirap na tayo, at saka tayo merong complete surrender. The idea is, He is the Lord of our lives, He is the Lord of our emotions, of our actions, decisions, interactions, and even yung ating mga reactions. Di po ba? Kaya mapapansin mo, pagka nandun ang paghahari ng Panginoon sa aspetong ito ng buhay natin, gaganda talaga yung relationships natin. Pero meron nga po tayo mga responsibility. So ano po ang dapat nating tandaan? So meron po tayong ilang mga shifts o pagbabagong gagawin para makita natin yung kaayusan ng ating mga relasyon. So una po is a shift from indifferent to intentional. Magkaroon ng paglipat mula dun sa walang pakialam patungo sa may pakialam.
Nakakalungkot dahil kahit sa mag-asawa na nangako na magmamahalan sa hirap at ginhawa, sometimes yung indifference po ang mas nagwawagi. Bahala ka sa buhay mo, kanya-kanya tayo ng galaw dito. Ang sakit, di ba? Kailangan maging intentional. We have to bring a healing. We have to create a relationship that fosters healing. Kung tutuusin, pag binasa po natin yung layunin ng marriage, yan ang makikita natin eh. Pagmamahal na nagpapahilom, kaya nga ang sabi ng Panginoon sa mga mister. Sa Ephesians chapter 5, love your wives as Christ loved the church. Di ho ba yung pagmamahal ng Panginoon sa iglesia, nagdudulot ng pagbabago, pagmamahal na nagdudulot ng paglago, pagmamahal na nagdudulot ng kabanalan, kaayusan. So mapapansin nyo po, kung talagang intentional tayo, hindi po natin hahayaan na mawalan tayo ng pakialam. Ang tanong nga, bakit ba nawawala ng pakialam? Kasi kadalasan po, nag-harbor tayo ng mga galit, sama ng loob, hindi ba? Kung tutuusin, siguro naman marami sa atin, alam natin to. Pagka ikakasal pa lang o bagong kasal, mapapansin mo po talagang nandun yung pakialaman, kumusta ka na, anong ginagawa mo, binilang kita ng ganito, ganyan. Ang biro nga ng iba, pagka daw yung lalaki nagbubukas pa ng pinto ng sasakyan para sa babae, dalawang dahilan lang daw. Biro lang ho ito Yung una is either the wife is new, o bago yung asawa, o bagong kasal. Or the car is new, bago pa yung kotse at ayaw na makaldag yung pinto. Kaya mapapansin nyo po, paminsan, mula sa isang very sweet at maayos, magandang relasyon, talagang pag nangibabaw po yung sama ng loob, tampo, galit, nagde-deteriorate na. So we have to be intentional. How do we become intentional? By prioritizing our relationship with God. Pag lumalago tayo sa ugnayang iyon, the more our relationship with others would benefit. Pangalawa po is a shift from selfish love to selfless, sacrificial love. Alam nyo, napakalawak kasi ng salitang love. Alam nyo, kahit hindi mananampalataya, ay ginagamit naman talaga yung word na love na yan eh. Pero ano ba yung pag-ibig na sinasabi sa Bible? Now, kailangan maintindihan natin na kahit tayo po ay walang ugnayan sa Diyos, marunong tayo magmahal. Pero siguro ang malaki at mahalagang tanong, anong klaseng pagmamahal? Kasi kadalasan po yung pagmamahal is a selfish kind of love. Yung selfish love, nangangahulugan ito, nagmamahal ka pero may inaasahan kang kapalit. Nagmamahal ka pero meron kang nakikitang dahilan. Kaya nga, usually ang ginagamit na term is, we fall in love. Ang idea po niyan ay, may katangiang maganda yung taong minamahal mo, so you respond by loving the person. Siya ang nagtataglay ng katangian, hindi ikaw. Kaya na-fall in love. Pero ang Bible po, ang tinuturo sa atin is to grow in love. So malaking kaibahan ng falling in love, growing in love. Kasi yung growing in love, ang ibig sabihin, tinataglay mo ang katangian para umibig kahit sa hindi ka ibig-ibig. Naalala ko ang sinabi ng isang author, no? Yung selfish love ay expectation determined. May inaasahan ako mula sa iyo pag minahal kita. It is exchange determined. Ibig sabihin, suklian mo naman yung aking pagmamahal sa iyo. It is externally determined. Kailangan taglay mo ang katangian para mahalin kita. O, di ba? Kaya nga, ang nangyayari, you fall in love, you fall out of love. Samantalang growing in love, habang tumatagal, abay lalong gumaganda, umaayos, mas maganda makita, mas magandang lumalago, at makikita natin merong improvement. So, as a believer, hindi po pwedeng human love lang ang gagamitin. Kailangan nasa ibabaw niyan at mas superior dyan, yung agape love, which is selfless, sacrificial love. In fact, nung sinabi po sa Ephesians, husbands, love your wives as Christ loved the church,
Dinescribe po yan in three ways. It is a sacrificing love. It is a satisfying love. Inaalam mo yung pangangailangan at tinutugunan. It is also a sanctifying love. Nagpapabanal na uri. At sa anumang relasyon, kailangan yan ang daladala natin. Okay? Pangatlo po, shift from messy to missional. Ayan. Sa isang magulo, masalimuot, mag-shift tayo sa missional. Missional is you understand ano bang purpose ng Panginoon. Di ba? Kaya nga ito nga minsan ang masaklap. Yung bang nagre-reach out tayo sa ibang mga tao, tumutulong para maayos yung sigalot at gulo ng kanilang buhay. We always say that Christ is the answer, which is totoo naman. Kaya lang paminsan, bakit solusyon lang yan sa ibang tao at hindi sa atin? In any relationship that we have, dapat missional din tayo sapagkat nandoon po ang pagiging peacemaker. Gusto ko yung sinabi ng author na si Warren Wiersbe. Sabi niya, iba yung peaceful person at saka yung peacemaker. Kasi yung peaceful person, sometimes nag-a-avoid ng conflict just to have peace. Iwasan natin ang gulo. Pero yung peacemaker, merong effort to create peace. Yan po ang kaibahan. Kaya napakahalaga na maintindihan po natin na kadalasan po kaya hindi tayo maging peacemaker, kaya hindi tayo maging missional because we don't address our problems. Marami tayong unresolved conflicts, mga unresolved issues, mga bagay na hindi dapat nasa buhay natin, tinataglay natin, mga bagay na hindi dapat nananatili sa atin pero hinahayaan nating nandyan. As a result, it prevents us from being missional. Yung bang sinasabi na paminsan kaya hindi ka makaabot sa iba dahil yung problema mo nga hindi mo pa masolusyonan, aabot ka pa sa problema ng iba. Kasi kadalasan po yung mga problemang meron tayo, ayaw naman nating harapin, ayaw nating i-deal. So as a result, yun nga, it prevents us from being missional. Kaya ang malaking challenge po rito, kumusta ang buhay natin? Baka may mga bagahe po tayo. Naalala ko yung sinabi ng aming mentor. Ang sabi niya, most of the problems that we have in relationships are problems that we bring into those relationships. Karamihan sa mga problema natin sa ating mga relasyon ay mga problemang binaon natin at dinala sa ating mga relasyon. So, ibig sabihin, taglay mo ang sama ng loob, it's just a matter of time. Magkakaroon ka na naman ng bagong problema. From time to time po, meron tayong mga ginagawang mga trainings, Bible studies, even sa mga companies, na mga trabaho. And isa po sa palagi nating sinasabi, pag ang isang tao merong sama ng loob, ang kadalasang tendency o iniisip, aalis ako, lilipat na lang ako. Well, usual yan. Siguro kayo rin, naranasan niyo yan. Kaya lang, pag hindi mo nakita na baka ikaw ang may problema or baka ikaw ay kasali sa problema, may parte ka sa problema, lilipat ka only to find out, pagdating ng panahon, ilang panahon, may problema na naman. At yung problema, kaparehas na kaparehas, dun inalisan mo. So, anong ibig sabihin? Dahil hindi natin binago ang sarili natin, kung ano yung problema sa ating pinanggalingan, ay magiging problema sa ating paroroonan. Bakit po? Kasi baon-baon natin yung problema Kaya nga yung messy life, we have to deal with this. Kailangan lumalago tayo. Ang motivation natin dito ay ang Panginoon to glorify Him. At yung kakayahan is from the Lord as well. Kaya hindi mo nahihintayin na kailangan may relasyon ka bago magpakatino, bago ayusin ang buhay. Because by the power of the blood of Jesus, we can change. Yan ang babago sa atin. Through the presence of the Holy Spirit, tayo po'y mababago. Kaya hindi ho tayo maghihintay na may relasyon muna bago magbago. Because the power of God, the blood of Jesus, enables us to change, to grow, to become better. Okay? So from messy to missional. Sumunod po is a shift from optional to obligation. Isa po ito sa masasabi kong kadalasang problema nating mga mananampalataya.
Tinatawag natin si Jesus na Panginoon. We call Him Lord. Pero pagdating sa mga pinagagawa niya, we treat them as optional. Sabi ho sa Luke chapter 6, verse 46, "Why do you call me Lord when you don't do what I say?" Tinawag pa natin siyang Panginoon, ayaw naman pala nating gawin ang kanyang pinagagawa. Optional eh. Pag gusto natin, sige. Pag panig sa atin, sige. Pag madali para sa atin, sige. But when we say it is an obligation, we know it's the right thing to do. So kailangan natin gawin, whether mahirap ito because we believe this is God's will, at dahil kalooban ng Panginoon, He will enable us to be able to do it. Kaya kinakailangan po, mabago yung optional eh. Tanggalin mo na yung optional. Pag tinawag mo si Jesus na Panginoon, pag kinilala mo siyang Panginoon, wala nang optional. Hindi na ikaw ang may say. If the Lord says so, then by all means do it. Kasi obligation na natin yan. It is our duty. Kailangan na nating gampanan. Kaya kadalasan po, kagaya ng forgiveness, the Lord tells us to forgive. Ginagawa nating optional. So ano nangyayari ngayon? We suffer the consequence. But if we do it as the Lord commanded us to do, makikita mo na yung biyaya ng kaayusan, mararanasan po natin. So shift from optional to obligation, and then lastly, shift from worldly to godly. Meron pong pamamaraan ang Biblia pagdating sa resolution ng conflict. Ito ho ang interesting. Alam niyo ba yon? Merong sinasabi ang Biblia on how to resolve conflicts. Kadalasan po kasi meron tayong sariling pamamaraan para resolbahin ang conflict. Pero ang Bible, merong gabay na binibigay. Tingnan nyo ang sabi po sa Matthew 18, verse 15 hanggang verse 17. Again, this is Matthew 18, 15 to 17. "If another believer sins against you, go privately and point out the offense. If the other person listens and confesses it, you have won that person back. But if you are unsuccessful, take one or two others with you and go back again, so that everything you say may be confirmed by 2 or 3 witnesses. If the person still refuses to listen, take your case to the church. Then if he or she won't accept the church's decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector." Ilang bagay po ang ating matututunan mula dito. Una, napakaganda nung sinasabi na kung ikaw yung na-offend, you initiate the reconciliation. Go privately to the person. Baliktad sa halip na yung naka-offend, ang siyang magsimula ng reconciliation, ikaw na na-offend. Go to the person. And take note, go privately. Baliktad na baliktad kasi kadalasan po social media agad o kaya broadcast agad to the point na kadalasan lalong lumalala. Kasi bakit? Yung hindi naman dapat kasali, nasasali, yung walang alam, nakakaalam. So, yun po. So, sabi niya, pag naayos nyo, di tapos na. You have won the person back. Pero kung hindi successful, magdala ka ng 2 o 3, hindi para kuyugin, ang purpose po nito is they would be neutral witnesses. O pag naayos nyo among yourselves, tapos na. And then pag hindi pa rin, dali natin sa iglesia. So, in other words, kung susundin natin yung prinsipyong ito, maraming problema malulutas, maraming problema hindi nalalala. But many times, hindi natin sinusunod ang procedure ng Panginoon. So as a result, we end up with broken relationships na lalo pang lumalala. Kaya po, hindi nagkakaroon ng kapayapaan. So sana po naging pagpapala itong ating pag-aaral para sa bawat isa. At ang hangad po natin ay hindi lamang naging kaalaman ito, kundi maging tulong at biyaya para sa isang maayos na pamumuhay. Muli ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Bansuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.